Okay, so we are now to the last of the lesson that we had, which is about implicit differentiation. Okay, so in this particular given, tayo po ay gagamit ng dalawang method sa pagsosolve ng differential ng functions involving multivariable kapag ang given po ay naka-equation form tulad nito. Last meeting ba ang natapos natin ay unchained rule? Okay. So ito yung last lesson which is about the implicit differentiation. So kapag po ang given ay may ganitong formula, so we are to implement two different methods. Ayan. So, makikita nyo, iba po ang klase ng given kapag ganito po ang process na ating i-implement. So, ito po ay naka-equation form. So, ang unang method na pwede nyo gawin ay i-transpose nyo ang constant na 8 papunta sa left side. Di magiging equal 0 na ito. Tapos po ay atin pong gagamitan ng letter capital F. Yan, i-equate nyo siya sa F. Yan, so you will copy minus 8, which is equal to 0. You will copy x squared plus y squared minus c cubed 3xy squared, yung minus 8. Then i-equate nyo siya sa 0. Tapos, gagamit tayo ng tatlong partial fraction. Variable natin ay 2x, 0 na itong y to the 4 at saka c cubed. Then pagdating sa 3xy squared, so constant ang 3, y squared, then derivative ni x ay 1. Okay, correction ha. Dapat ay plus. Guess nyo class? Dapat ay plus. Plus po dapat ito. Thumbs up naman kung nakuha nyo, dapat array plus. Ayan. And then for the next partial, f sub y. So si y naman ang ating variable. So you have, masisiro nyo naman ang x squared. At ang mayroon ay ang y to the 4, 4y cubed. 0 din ang c cubed dahil wala siyang y. Ito may y, so copy 3x, then derivative ng y squared ay 2y. Yan. And then for the next, we have f sub z. So you will have ang x naman at y ang constant. So itong dalawang una ay 0 at saka yung dalawang huli. So ang meron na lang ay ang z cubed, which is negative 3z squared. Yan. So, kompleto na natin po yung tatlong partial. Ngayon, ang kailangan po natin ay z with respect to x. So, dito po ay meron tayong gagamiting formula. So, ang una po ay pag z sub x po ang inyong kukumputin, ang formula po ng partial kapag ganito ang given ay negative ng f sub x divided by f sub z. Guess nyo po? Kapag with respect to x. So, ang ratio ay negative ng f sub x at divided by f sub z. So, i-divide nyo yung naka-box na blue at naka-box na green. So, you will have negative of 2x plus 3y squared divided by the negative of 3z squared. So, makakancel ang negative. So, you will get 2x plus 3y squared over 3z squared. Okay, gets nyo po?
Solve na po agad yan using a certain formula. Okay. Para naman sa pangalawang partial fraction, z sub y, we will have, ang formula naman niya ay negative f sub y divided by f sub z. So ito namang nakabox ng red divided by yung nakabox na green. Okay, at makakancel po ang negative nila. So you will have 4y cubed plus 6xy over the 3z squared. So gets nyo po? So yan po ang magiging process natin kapag ang given po ay hindi naka-function form, kundi sila po ay naka-equation form. Gets nyo po? Yan. Now, how about the other method? Okay, itong pangalawang method, ito yung tinuro ko na sa inyo dati nung nasa chapter 2 na hindi nyo kailangan gumamit ng formula. So kaya pagdating sa final exam, you have two choices. Pwedeng may formula, pwedeng wala. Okay, so yung pangalawang method, ganito naman. You don't need to solve, you don't need to transpose the A to the left side, you don't need to have the capital F, you don't need to solve the F sub X, F sub Y, F sub Z. So walang formulang gagamitin. ID, ganito po ang process. Katulad ng dati noong tayo ay nasa chapter 2, left to right ang pag-perform. So dahil ang una nating sosolvein ay z with respect to x, so si z at si x lang ang variable. Ang y ay magiging constant. Kaya dito si x squared may derivative, so 2x. Ang y to the 4 wala, 0. Pagdating nyo sa z cube, dahil ang nasa numerator natin ay dz, so diyan tayo yung parang may y prime tayo dati. So ang mangyayari naman dito ay sa halip na y prime ay dz dx ang isusunod mo sa sa chain rule dito. Kaya pagdating mo sa c cube, this will become negative 3z squared then dz over dx. At pagdating mo sa 3xy squared, wala itong z. So si x lamang ang may derivative. So that will be 3, copy the 3, copy the y squared, and then the x will be 1. And then yung 8, 0 na dahil constant. So kagaya dati, ano bang ginagawa natin? Iniiwan natin yung may derivative sa left. Ang mga wala ay itatranspose ninyo sa right side. Yan. So magiging mga negative sila. And then divide both sides. Tapos pwede nyo pong i-factor out ang negative sa numerator. Ayan. Yan. At dahil naka-factor na po siya, yung negative 1, ayan, pwede niya pong mag-cancel ng negative 1 sa ilalim at sa itaas. So, ang sagot niyo, positive na po. Okay, gets niyo po class ang process? Yung naka-box na blue, compare sa may nakita nyo po class, parehas na sagot, yung naka-box na blue. At saka yung kaninang may formula.
Okay. So, para naman sa pangalawang solution na walang formula, o dito naman tayo nakabase, partial of z with respect to y. So, si y naman at si z ang may derivative. So, si x squared ang 0, ang y to the 4 ang 4y cubed. Ang letter z naman ay i-chain rule nyo yan, negative 3z squared dz over dy naman. At dito, ang y naman ang may derivative sa pang-apat, which is 2y. Ang 8, 0 pa din. Then, ililipat uli ang mga walang derivative sa kabilang side. At maiiwan ang may derivative sa left. Okay, then divide both sides. Then, factoring negative sa ating numerator. Makakancel po yung negative. So, yan na po ang answer. Positive na. Okay, ngayon, ating i-compare ito sa ating na-solve kanina na may formula. O, tingnan nyo ha, 4y cubed, 6xy over 3z squared. O, yan din po yung sagot kanina na may formula. Ito po, nasa ilalim. Guess nyo, class? We arrive at the same result. Ano? So, kaya po, you have two choices to solve this implicit differentiation. But here, may partial derivative tayo. Okay po? O siya, para ma-check naman na kayo ay natuto sa pagsosolve nito, o kayo naman ang mag-try nitong sunod na sample. Kuha ng papel at ballpen and answer this. Okay, bibigyan ko kayo ng time. Okay po? Okay, for the first one, okay, so we can use with formula. We can use also yung walang formula. Okay, sa mga gumamit ng may formula, so ililipat nyo ang 6 sa kabila, magiging minus 6. Gagawin yung f. Then solve the 3f, f sub x, f sub y, and f sub z. So sa f sub x, si x lang ang may derivative. So ang una, 1 times y cubed. Pangalawa, 2x sa x squared, then c squared. Then 6, wala na. Pagkatapos, ang f sub y naman ang may variable. So sa una, copy the x, then 3y squared. Ang pangalawa, wala na. Pangatlo, wala na din. Kasi constant na yun. Then the last f sub z, ang una, wala. Kasi walang say doon. Ang pangalawa, meron. 2z ang derivative times copy x squared. Then sa 6, 0 na. O yan, so tatlo ang na-compute. O tapos using the formula, ang unang partial, negative fx, yung naka-red, divided by yung naka-green na box. O, yan. At dahil mayroong plus sa gitna, hindi po kayo allowed mag-cancel ng 2 at saka ng x ha, at saka ng z. So, yan na po ang sagot. O, thumbs up ang nakakuha ng the same result.
Okay, next. Para naman sa pangalawa, Z sub Y. So you will have by formula negative Fy over Fz. So yung naka-blue na box, tumaliit, divided by yung naka-green. Now, at dahil wala po yung plus o minus in between, yan, pwede po kayong mag-cancel. X and x squared. And finally, you will get negative 3y squared divided by 2xz. Okay? O, thumbs up those who get the same result. So if you are going to use the other methods na walang formula, hope that you will get the same results. Okay? So, nakuha nyo ba ang same answer? Okay, so yan. So, with that class, ay hanggang dyan po ang coverage ng inyong examination. So, and I would like to take this opportunity para magpasalamat sa inyo. Yan, hanggang sa huli, ayan, may mga umattend pa rin ang ating last sessions. At hopefully po, yung mga reminders na binibigay ko sa klase ninyo ay inyo pong baunin sa inyong susunod na journey. At hindi ako nagpapaalam. This is not to say goodbye to you because more or less ay magpapangita pa tayo sa susunod na semester sa inyo pang mga other subjects. Sana hindi sa differential calculus uli na. Yan, sana po ay sa integral na o kaya ay sa physics tayo magpangita in the next sem. So good luck po sa inyong examination. Yan. Sana po ay mabawi ninyo ang mga lalo na yung mga not so good results noong kayo ay nag-midterm exam. Ayan. So ang coverage po nito ay sasabihin kong parang simula sa simula. Derivative formula, may mga tangent line pa rin, mga maximum, minimum, ayan, related rates, at saka ang partial differentiation. Ayan. So, a combination po ng multiple choice at saka nagbigay rin po kami ngayon ng problem na walang choices para naman makita ko rin kung paano kayo mag-solve na hindi kayo nang huhula. Ayan. Ayan. To show na kaya nyong mag-drawing ng figure. Ayan. So, kaya po kasama pa rin. At kahit po sa may choices, kung kailangan nyo po ng solution, kailangan ng drawing, kailangan nyo pong ipapakita. So, yun po ang ating requirements. So, with that class ID, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Okay, so again, this is not goodbye. Okay, so anybody o sino ba ang inyong coordinator? Okay, can speak in behalf of the class. Can we hear some words from you regarding your experience for this semester? Sige po. Anyone who could speak in behalf of the class? Wala ba ang inyong coordinator?
Okay, so mukhang wala pong gustong mag-share ng kanilang naging experience. So sige po, salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po ang ating session. So thank you very much sa inyong pag-attend. Okay, see you and hopefully ma-prepare ninyo ang inyong sarili to take the final exam next week. Next week din po ninyo sa araw na yon isasubmit ang inyong problem set number 4. Ano po? Okay, so yan. At may schedule naman po ang exam Tuesday ng morning. Ano po? Yan. So with that, thank you very much. At wag nga palang makalimutan you need to answer yung sa survey sa portal ninyo. You need to rate all your faculty members na nag-handle sa inyo this semester. Okay po, parang hanggang 22 yata po yun open. Okay po, thank you very much and goodbye class. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay, may the force be with you. Thank you po, sir. Thank you po, sir.